So ito yung itlog mga ka-farmers na inilagay natin sa chiller, sa refrigerator. So kukunin na natin ito dahil i-load natin ito sabay ng na i-imbak din natin. So ito, yan ang BPR, malamig mga ka-farmers. So ilalagay muna natin yan dyan para makasingaw yung kanyang moisture or lamig. So ito, dito natin ilalagay sa tray itong mga itlog na ito. So binalot ko ng papel para safe yung mga itlog natin. Alright, so i-transfer ko muna dito mga ka-farmers. Tapos mamaya after 3 hours tsaka natin ilo-load sa incubator. Alright. So yan na yung itlog mga ka-farmers. Medyo lumabas na yung kanilang moisture. So hindi pa yan natin pwede ilagay sa incubator. So hahayaan muna natin yan at least 3 hours dyan sa labas para matanggal yung moisture tsaka maglo-load na tayo sa incubator. Alright. So ayan o. So ayan sila. Mga itlog natin. So 1 week collection yata ito or hindi umabot ng 1 week. Bali pang 2 weeks na nila nito. So nung nakaraang linggo pa ito na kolekta, wala pang bagyo. Tapos nilagay ko sa chiller, dyan ko nilagay. So hopefully marami ding mapipisa nito. Alright. So ito na yung mga itlog mga ka-farmers, lahat ng nakolekta natin. Ito yung nanggaling sa refrigerator. Ito naman yung nakolekta natin ng mga siguro 4 na araw. So ito, nung nakaraang linggo, ito 4 to 5 days na collection natin. So 60 piraso, tapos ito meron pa siguro abot ito ng 60 plus 30 na sa mga 90. 90 eggs, 91 siguro, meron pa isa 30 kasi ito 31 plus 60, so 90. So kailangan lang natin dito makapagpisa tayo ng at least 50 CCO yung kailangan nating mapisa dahil yun din yung order. So ito meron tayong collection natin ngayong the past 3 days 4 days, yan yung mga nakarang araw. So white leghorn po yan na mga itlog. So hindi natin ito isasalang dahil meron pang naka-order nito. Ito lang yung isasalang natin doon sa incubator. So yan o. Tapos ko nang linisan, ito na lang, meron pang moisture yung nanggaling sa refrigerator. So mamaya na natin yan ilo-load, siguro mga 1 hour pa, kulang-kulang kasi basa pa. Alright, so isasabay natin yan at magmamarking tayo ng date kung kailan ito mapipisa. Alright. So ito mga ka-farmers yung mga itlog na ilalagay natin sa incubator. Yung iba dito, ito, nahanay na ito. Ito yung ipapaship muna natin kahapon. Kaso hindi kinuha. Kaya binuksan ko na lang. Ito yung mga bubble wrap na nilagay natin or binalot natin dun sa itlog. Binuksan ko na, ito yung mga black Austalorp at merong ibang extra na white leghorn. So para hindi masira yung itlog, in-incubate na lang natin. Ito yung mga black Austalorp. Itong hanay na ito ay white leghorn at yung mga iba nating crosses ng heritage. So ganyan yung ginawa natin mga ka-farmers para hindi masayang yung itlog. At itong black Austalorp hindi naman ito masasayang dahil meron pa namang nag-order sa atin ng mga sisiw. Kaya kapag napisa ito, mabebenta rin natin or meron nang nakaabang na buyer nito. Alright. So ito, sa ilalim naman, meron tayong mga upgraded native dyan na mga itlog. So ito yung mga upgraded native natin. Konti lang ito mga ka-farmers. Hindi aabot ng 60, parang 50 55 lang ito na upgraded native. So bukas meron pa tayong makukuha. Pwede nating ihabol dito dahil hindi pa naman umabot ng 24 hours. Gabi na ngayon, kaya i-load natin at bukas yung mga iniitlog isasabay pa rin natin. So same ng date sila na mapipisa. So ito yung magkasama mga ka-farmers, heritage at saka upgraded native na nag-order natin si Sir Vic. So first batch lang ito. Yung iba hindi pa kasi nangingitlog dahil naglulugon. So mag-marking tayo, lalagyan natin ng date ito, tapos ilalagay natin sa incubator. Alright. So ito yung mga itlog natin mga ka-farmers. Mapapansin nyo merong mga eggshell dyan.
So itong yung unang tray na pisa na nandito sa kabila inilagay natin. So ito na yung mga itlog na mga upgraded native, meron pa ring heritage breed, at saka itong isang tray na ito ay nagpa-incubate sa atin ng mga itlog. Ito naman, itlog ng bantam. Yan, mga maliliit na itlog. So hindi pa nakapisa ng bantam ito. Ewan ko kung bakit hindi mapipisa yung bantam dito, na same ng temperature naman. Although merong mga laman na similya mga ka-farmers, pero pag abot ng 21 days ay namamatay din. So hindi kayang mapisa. Ewan ko na lang dito sa last batch na i-incubate natin kung mapipisa ba ito. So itong incubator pala natin ay semi-automatic. So isang switch lang natin, automatic, mababaliktad na lahat. So kaninang umaga merong mga sisiw na nahulog, kaya yung nagumpisa ng mapisa, kaya nilagay natin dito. So titingnan natin yung mga sisiw na nandito. Uy, isa man eh, nilayat. So ito na yung mga sisiw mga ka-farmers ng pure heritage breed natin. So bukas pwede na itong i-deliver dahil order ito. Yan yung iba. Yan, malulusog na at masisigla. So bukas na natin ito tanggalin dito. So ayan sila, hopefully aabot ito ng 40, at least 40 heads na mga sisiw. Dahil yung order natin ay 50, so konti na lang yung kulang natin. So ayan o, masigla na yung iba. So itong mga natitira, hindi na yata yan mapipisa dahil ito ay 21 days na. So hindi na natin yan antayin. So ito, napakaganda yung hatchability niya dahil konti lang yung itlog na hindi napisa. So siguro sa 60 eggs, meron lang 2, 4, 6, 7 yata yung hindi napisa. So dito sa ilalim, yan o, maliliksin na rin ito. So ayan sila. So ito ay mga Orpington Blue, Barred Rock, meron yatang Black Australorp, di ako sure kung meron Black Australorp dito. So ayan na sila. Ito kung nandito, merong nandito mga ka-farmers, yan yung pina-incubate lang sa atin. Merong 5 piraso na pisa. Yan o. So bukas mga ka-farmers, i-deliver natin ito. Kung ilang piraso ito, i-deliver natin pati ito sa nag-order. So lahat ito ay sold out na. Itong ating heritage breed ng mga sisiw. So yan yung, ito yung mga itlog or mga sisiw o itlog na galing doon sa refrigerator na nilagay natin sa chiller at in-incubate. Ito na sila ngayon. So sobrang healthy nila oh. Alright.